Palang umaga po sa bawat isa. Amen. At ganun din po sa lahat ng nakakapanood ng Facebook Live. Pinagpalang umaga po. Ngayong umaga po, masaya po tayo dahil linggo na naman po. Ang bilis ng araw. Amen. Today is July 10. August. Ay, August 10. Ako. Kayo naligit. Praise God. Nalilito na po. Biruin mo, ano? Kailan lang auno, ngayon ay adjust na. Ha? Glory to God. Hallelujah. Good morning. Hi, ate. Good morning. Ayaw kami dito. Maya na ba chigacho? Si Ate Luz. Sino Luz? Sabi si Ate Luz wala din, at saka si Kuya Hermie. Yung si Luz nasa kaysa? Nasa guide lang. So, kakunti tayo dahil may binyagan pa ngayon. Binyagan. Susunod ka na? Punta tayo mamaya na magkamag-alala. Hindi tayo regalo ko. Ay, mga regalo. Praise God. Hallelujah. Kung hindi daw ako, Condolence. sila si Ercole yung pasabugin mo ba? Kuya. Condolence. Ay, ako rin, namatayan. Condolence sa atin. Ang daming ang ano ngayon eh. Ang daming luwi sa Panginoon. Bakit ilang taon na kuya dito yung tatay mo? Season 2. Medyo bata-bata. Praise God. Hallelujah. So, doon po sa mga kasamahan natin na ngayon po ay nasa Pilipinas, si Ate Wen po ay hanggang ngayon din ay hindi pa naililibing yung tatay niya. So, condolence po doon sa mga lahat ng namatayan kay Kuya Melchor, kina Ate Becca, glory to God. So, ngayong umaga po, tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon sa kabila ng ating mga sitwasyon. Dahil ang Diyos naman, hindi naman tayo nakakalimutan. Sabi nga, sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, kahit minsan hindi niya tayo pinagkulang. Amen? So, dahil kasama natin ang Panginoon, ano man ang ating mangyari sa buhay natin, nakikita natin ang panahon ngayon, parang pabilis ng pabilis. Parang kailan nga lang po ay Pasko. Parang mamaya, Pasko na ulit. Praise God. Hallelujah. Talaga pong napakabilis na ng panahon. Parang iniisip ko nga, 74 na ako ngayon. Maya-maya, 80 na ako, di ba? Praise God. Hallelujah. So, pero ganun pa man, sabi nga po ng Bible, i-enjoy lang natin ang buhay natin habang narito pa tayo. Dahil hindi natin alam kung hanggang saan ang ating aabutan. Pero magpasalamat pa rin tayo dahil tayo ay nasa isang lugar na maayos sa kabila ng mga kahirapang dinadaanan natin. Pero tayo po ay hindi naman tayo nakakaranas na tayo hindi pinagpapala ng Diyos. Malulusog tayo at kahit papano tayo po ay hindi niya pinababayaan sa lahat nating pangangailangan. Amen? Kaya po marami tayong dapat pagpasalamat sa gitna ng lahat ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Mabuti pa rin ang Diyos sa bawat isa. Amen? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, you are blessed. You are blessed. Okay? So, tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Magsimulan po natin ang gawain sa pamamagitan ng panalangin. Glory to God. Hallelujah. Panginoon, salamat po ng marami sa araw na ito. We praise you and we worship you and we magnify your name. Panginoon, sa oras na ito, lumalapit po kami sa iyo nagpapakumbaba. Inaamin, Panginoon, hiwalay sa iyo, wala po kaming magagawa. Kaya Lord, sa umagang ito, salamat po ng marami sa bawat isang kaluluwa na dinala mo rito ngayon. At sa mga kasamahan po namin, Panginoon, na nasa malayong lugar, nasa amin pong mga bansa, dahil sila po ay nagdadalang natin sa pagyaon ng kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, dalangin ko po ang yakap po ng Holy Spirit at ang comfort ng Panginoon ang sumakanila po. Dahil Lord, ikaw lamang po ang makapagbibigay nito sa aming lahat. Kaya sa umagang ito, kami pinagpapasalamat at dalangin ko po sa bawat isa na naririto ngayon, anuman po ang sitwasyon at sa mga nakakapanood, anuman po ang kalagayan, Panginoon. Lord, kayo po ang aming Diyos na
nagbibigay ng katugunan at nagbibigay at nagpo-provide ng lahat ng bagay. Kaya alam ko po, Panginoon, pagkatapos namin makinig ng mga banal na salita, ano man po ang mga kabigatan namin at ano man po ang aming mga problema, ito po ay may katugunan na sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat po ng marami at dalangin ko po sa oras na ito ang iyong Santong Espiritu ang siyang mangusap sa aming kalagitnaan. At dalangin ko rin po, open our eyes and spiritual understanding para po maunawaan namin at maramdaman namin ang mayamang grasya mo sa umagang ito. Kaya Panginoon, salamat po ng marami. Pupurihin ka po namin pasasalamatan sa pamamagitan ng awitin bago po kami mag-aral ng iyong banal na salita. Panginoon, salamat po ng marami. Tinatas ko po ang bawat isa sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Glory sa Amen. Let's rejoice. Kahit na tayo may mga kabigatan sa puso natin. Kahit anumang sitwasyon, yan ang sinasabi, let's praise our Lord Jesus. For those who hope in the Lord, from Isaiah 40, for those who hope in the Lord will give us strength. Amen. God is so good. You're so good to me. You're always such a good to me. I sing it to you, God. God, you're so good. What's that? God, you're so good to me. You're always such a good to me. I sing it to you, God. God, you're so good. They wanna be your greatness. I wanna sing your praise all night long and every day. I stand and worship you my whole life through. God, you're so good to you. You're always just so good to you. I sing it to me, God. God, you're so good. God, you're so good to you. You're always just so good to you. I sing it to eternity. God, you're so good. You're so good. I wanna sing your praise all night long and every day. I stand and worship you my whole life through. God, you're so good. God, you're so good. You're always just so good. I sing it to eternity. God, you're so good. More energy. God, you're so good. You're always just so good. I sing it to eternity. God, you're so good. Sing your praises. I wanna sing your praise all night long and every day. I stand and worship you my whole life through. God, you're so good to me. You're always just so good to me. I sing it to eternity. God, you're so good. I sing it to eternity. God, you're so good. Amen. Hallelujah. You're good, Jesus. You're good to us. Amen. Sa kabila ng ating mga trials sa buhay, kahit ako nagkaroon din po ako ng trials kasi 1 week na po si tatay nasa ospital. I still believe the total healing, the total recovery ng tatay. Pero okay na po siya. Kinakantahan ko lang yan. Amen. So now, this song, I speak Jesus. Tell Jesus, ano man gusto niyo sa buhay, talagang sasagutin niya yan. Amen. You need financial, Jesus will answer your provider. Yeah, amen. You want peace, yung bagang kakaroon ka lagi ng anxiety, yung takot. Siyempre, nandoon na yun lahat, di ba?
But still, Jesus loves you. Jesus give you courage. Amen. Amen. Just want to speak the name of Jesus. Over every heart and every mind. I always believe in your presence. I speak Jesus. Yes, Jesus. I just want to see the name of Jesus. Yes, Jesus. Let every heart and every mind say, let me there's hope and there's freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Yes, make every soul shine into the shadows. When light comes, I just want to see the name of Jesus. Everybody sing. Over fear, no more anxiety. To every soul that left in my direction, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Bring every soul shine through the shadows. Burn like love. Oh, you speak Jesus. I just want to see the name of Jesus. Over fear and all anxiety. To every soul in my depression, I see Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Yes, break every stronghold. Shine through the shadows. One night just Jesus from the darkness, and Jesus is free. Jesus in the darkness, over every enemy. For my family, Jesus for my family. I sing your holy name, oh Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus is free. Jesus in the darkness, over every enemy. Jesus for my family. I sing your holy name, oh Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Bring every soul down to the shadow. For night upon the lake is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Bring
Lord, hallelujah. Your love is burning in us, God. Yes. Like a fire, Jesus. Yes, Lord. Yes, God. You speak Jesus in every heart, Lord Jesus. Your spirit guide us, O Lord. The wisdom. Yes, what we want to do to Jesus. What we want to tell to Jesus. All our decisions. All our decisions has no limits. The love of Jesus. The love of Jesus has no limitations. There is no burdens. So let's continue to cling that love of Jesus no matter what happened. Amen. Hallelujah. All my days I've been feeling your hand. Moment that I wake up, till I lay my head, I will see. Yes, it is. Yes, Jesus, you're good. Oh, my life has been faithful. All my life has been so good. In every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like a water. I love you as a father. I love you as a friend. And I will be the goodness of God. Yes, you will. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so. Yes, Jesus. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. It's running out for me. Your goodness is running out for me. In my life right now, I need you everything. Your goodness is running out for me. So my life, all my life, you have been faithful. Amen. No, my life you have been so good. Yes, everybody sing Jesus is good. In every breath that I am able, so I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, so I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Jesus, you're faithful, God. All my life you have been so good. In every breath that I am able, so I will sing of the goodness of God.
All my life I've been faithful. All my life I've been so good. In every breath that I'm able, oh, I will sing of the goodness of God. So now I will sing of the goodness of God. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Panginoon, salamat mo ng marami sa oras na ito. We praise you and we worship you. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede na po tayo makaupo. Praise God. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa. Nakakatuwa nakakasabik yung praise and worship. Ang ganda ng awit na inawit natin. All my life, you have been faithful. Gusto ko nga awitin yung kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Palakpan natin po yun. Glory to God. Hallelujah. Ang sarap umawit sa Panginoon. Amen? Again, pinagpalang umaga po sa bawat isa. Bagamat po tayo ay nalulungkot, pero masaya tayo dahil alam nating umuwi na sa Panginoon ang mga yumao sa atin. At alam nating time will come, magkakasama-sama rin po tayo, nauna nga lamang po sila. Amen? So ngayong umaga po, aralin po natin ang mayamang grasya ng ating Panginoon kung bakit po tayo na lahat ay narito ngayong umaga. Yan po ay dahil sa mayamang grasya ng ating Panginoon. So katulad ko nung sinabi ko ng mga nakakarang linggo, we will go back to basic para po maunawaan natin ang gusto kung ano ba ang totoo, ano ba ang grasya, at ano ba ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Noong pong nakaraan, pinag-aralan po natin yung iba-ibang gifts, yung pong spiritual treasure na iniwan sa atin ng Panginoon. At ito po ay iniligay sa atin. Nung tinanggap natin ang kanyang Espiritu, taglay po natin ang lahat ng kayamanan ng ating Panginoon na meron siya na ipinamanan niya sa atin. Amen? At para po natin maunawaan ang gusto, sabi nga, yung mga nakakaranig ko, inaral natin na yung meron tayong spiritual gifts at yan po yung fruits of the Holy Spirit, gifts of the Holy Spirit, and the motivational gift na ibinigay ng Panginoon kasama ng kanyang Espiritu nung tinanggap natin ang ating Panginoon. Amen? So, patulad po nung nasa pag-aaralan natin ngayon, naaral na po natin ito pero gusto po namin bumalik sa basics para po malaman natin ng gusto kung paano po nagsisimula at ano po ang nagagawa ng grasya sa ating buhay. Amen? Amen. Sabi nga po, tayo po ay naligtas dahil sa mayamang grasya at kaya din po narito ang bawat isa ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos na tayo po ay pinili. Sabi nga, wala pa tayo dito sa mundo, pinili na tayo ng Diyos. Amen? So, kung titingnan po natin, katulad po nung nakaraan, inaral po natin na tayo po ay pinasagana ng Diyos ang mayamang grasya niya sa bawat isa. Kaya po tayo nakakapaglingkod. Kaya po tayo ay narito at kaya po tayo humihinga at tayo nabubuhay dahil sa kanyang mayamang grasya. So, kuhanin po natin yung teksto natin ngayong umaga sa unang Pedro,
chapter 4, verse 10. Kilala po natin si Peter, di po ba? Ang sumulat po ay si Apostol Pedro, ang isa sa pinaka mahirap ang dinanan sa paglilingkod sa Panginoon. At katulad po nung ating mga napag-aralan, si Pedro po, sila po ay namatay ng hindi ng patiwarik na ibitin sila. So, kabilang po siya doon, bilang patotoo na hindi niya ipagpapalit ang ating Panginoong Hesus sa kahit ano pa mang bagay. Amen? So, ngayong umaga po, pag-aralan po natin ang iba-ibang aspeto ng grasya. Sabi po, different aspects of grace. Kasi kala natin, ang grasya isa lang. Ang grasya po, hindi lamang sa kaligtasan, kundi ang grasya po ay kailangan natin araw-araw ng buhay natin para po maipagpatuloy natin ang ating buhay bilang isang Kristiyano. Kasi kala ng iba, kailangan mo lang ang grasya sa kaligtasan pagkatapos nun wala na. Hindi totoo. Kaya nga sinabi natin, ang kaligtasan ay hindi binabawi. Kasi nung tinanggap mo ang Espiritu ni Kristo, hindi kanya pababayaan dahil taglay mo siya. Sabi nga natin nung nakaraan, we are the temple of God dahil ang Espiritu ni Kristo nananahan sa atin. At ang Espiritong yan ang umaakay at nagtuturo sa atin, kaya kahit tayo magpabalik-baliktad, isang araw ibabalik pa rin tayo ni Lord. Dahil yung kanyang mga anak, hindi niya pababayaan. Amen? Kaya lahat ay gagawin niya, mapabalik ka lamang. So kaya nga dumadaan tayo ng iba't ibang problema at kabigatan para mapalapit tayo sa ating Panginoon. Amen? So sabi po dyan, just as each one of you has received, basahin nyo na malakas, Receive the special gift. special gift. Ano po yung special gift? Ito po yon. A spiritual talent and ability graciously given by God. At hindi po tayo makakatayo, hindi kayo makakaawit, hindi kayo magagawa nyo ang dapat nyong gawin kung wala yung talentong ibinigay ng ating Panginoon. At wala yung kakayahan. Kasi siya lamang ang pwedeng magbigay ng kakayahan doon sa mga taong tinawag niya upang maglingkod. Okay, sabi po, employ it in serving, nakuha niyo po, in serving one another. Kung ano yung pinagkaloob is appropriate for good stewards of God's multifaceted grace, faithfully using the diverse, varied gifts and abilities granted to Christian by God's unmerited favor. Sabi po, maging mabuti daw tayong katiwala ng Diyos sa mga iba-ibang kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. Bilang isang Kristiyano, tayo po ay binigyan niya ng grasya. Unmerited favor is grace. Amen. Sabi po ng New King James, as each one has received a gift, minister it to one another as a good stewards of the manifold grace of God. Pag sinabi pong manifold, hindi lamang po isa, marami po. Okay? Sabi po sa Tagalog, Kuya Alan, pakitaas. Praise God. Sabi po, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Kaya nga po, sinasabi natin, nung tinanggap natin ang kanyang mayamang grasya, pinagkalooban niya tayo ng kanya-kanyang kaloob para po magamit natin sa kapakinabangan ng bawat isa. Kasi kami po nagba-Bible study po kami kagabi, dinidiscuss na rin po namin yan. Sabi nga namin, bilang isang mabuting lingkod, napag-usapan po kagabi, sabi, mamuhay ka ng nararapat ayon sa pagkatawag sa iyo bilang anak ng Diyos, di ba? Napag-usapan nga namin, sabi namin, hindi pag tumahimik ka, talo ka. Di ba? Di ba pag tumahimik ka, ibig sabihin lang noon, ayaw mo na ng kasi nasa Panginoon ka na nga may Espiritu ka na ni Kristo, di ba? Pero hindi ibig sabihin, ikaw ay mali,
Pero mas pinipili mo na lang yung maging payapa ang buhay mo at maging maayos. Amen? Kaya hindi mo kailangang ipagsigawan na ikaw ay tama. Kasi alam mo namang alam ng Diyos na tama ka. Amen? So, glory to God. So, yan po yung sinasabi na bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Kasi kung tinasabi natin tayo may Kristo sa puso, tayo nagtatalo-talo, hindi magandang pakinggan ang ating kapwa, nung ibang hindi mananampalataya, di ba? Parang walang ipinagkaiba. So, sabi ko, ang manifold grace po of God is various forms, iba-ibang forma. Varied grace, iba-ibang klase ng grasya. Multifaceted grace, iba-ibang mukha. Various spiritual gifts, iba-iba naman talaga, di ba? Many-sided of kindness, pwede kayong nagkakawang gawa, di ba? So, iba-iba, marami, extremely diverse, power, and gifts. So, bakit po kailangan natin ang lahat ng yan sa buhay natin? Sabi po, hindi lamang po nung ikaw ay maligtas. Sabi po, God's grace is not only in our initiation to God's family. Alam niyo po ba na kayo ay kabilang sa family of God? Hello? Di ba nung tinanggap niyo si Kristo, kabilang ka sa kanyang pamilya? Tama? Di ba? And now, ano nga yung kantang yun? I belong to you. I belong to you. Di ba? You belong to the family of God. Nung tinanggap mo si Kristo, nakabilang ka na sa kanyang pamilya. At ang ating Ama yan, Diyos Ama. Diyos Ama. Amen? So kaya nga po, nung nakilala natin ang Panginoon at tayo naligtas, hindi po, but grace is there to help us in our continuation with our relationship with God or in our Christian life. Kailangan natin ng grasya para magpatuloy tayo sa pagiging Kristiyano. At kung hindi natin taglay ang kanyang mayamang grasya, hindi natin kakayanin. Amen? Hindi natin kakayanin ang hamon ng mundo. Praise God. Hallelujah. Kaya kailangan natin siya, hindi lamang nung tayo nakakilala, kung hindi sa araw-araw ng buhay natin. Bakit po? Dahil sabi po, the grace who saved us will also empower us to live a productive, colorful, and satisfying life. Kung wala ang Panginoong Jesus sa buhay natin at wala ang grasya, dapat po natin tandaan, ang grasya at ang ating Panginoon ay iisa. Di ba? So, kaya nga po, kung wala siya, hindi tayo makakapamuhay ng productive, ng colorful, and satisfying life. Kagabi po, na-discuss namin yung, gusto ko lamang mag-sideline ng kaunti, kung bakit ikinumpara na ang Panginoon at tayo ang babaeng ikakasal sa Panginoon. Tama? At yung mag-asawa, di ba? Sinabi, parang mag-asawa. Nung nakipag-isa ka sa asawa mo, iisa na kayo. Tama? Ngayon, magpasakop ka, di ba? Magpasakop kayo sa isa't isa. Ngayon, nung tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo ang kanyang espiritu, nag-isa rin kayo. So, yung espiritu ni Kristo, iisa na kayo. Di ba? So, ngayon, kung tayo mag-asawa na kailangan nating mag-usap from time to time, ganun din yung espiritu ni Kristo na nakipag-isa sa ating espiritu. Kaya nga po, itinuturing na para kayong mag-asawa, di ba? Yung relasyon nyo, para maging maganda, lagi kayong nag-uusap. So ngayon, ang pakikipag-usap mo ngayon, nung nakipagrelasyon ka sa Diyos, walang katapusan. Lahat dapat ikonsulta mo sa Kanya. Di ba? Kaya nga sabi, dapat isurrender mo. Di ba ang mag-asawa, lahat ng desisyon, magkasama kayo? Hello? Amen. Tama ba? Lahat ng gagawin nyo, dapat mag-uusap kayo. Hindi ka gagawa ng mga bagay na hindi malalaman ng asawa mo. Tama? Ganon din kay Lord. Lagi natin siyang kinukonsulta, lagi natin siyang kinakausap. So, kaya ang sabi nga dyan, grace who save us will also empower us to live a productive, colorful, and satisfying life. Di ba ganyan ang buhay ng mag-asawa? Kapag hindi kayo d'acordo, magulo ang buhay niyo. Tama? Hello? Sometimes may mga bagay tayong hindi pinagkakasunduan, pero at the end of the day, mag-asawa pa rin kayo. Tama? So, ganyan po sa Panginoon.
Kapag ikaw ay lagi nagpapasakop sa Diyos, magandang takbo ng buhay mo. Tama? Amen. Tingnan niyo po yung mga taong walang tamang relasyon sa Diyos. Magulo ang pamumuhay. Tama ba? Hello? Amen. Pero tingnan niyo yung taong maka-Diyos at nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Hindi ba payapa? Tahimik? Colorful? Di ba? Colorful ang buhay niya. Satisfied ang buhay niya. May peace. At nagiging productive. Tama ba yan? Amen. Glory to God. Maliwanag po, naunawaan? Amen. So, sabi ko po dyan, sinunod ko, we need grace in 5 areas of our lives. Ito po yung 5 area ng buhay natin na kailangan natin. So, alam niyo na po kung anong ibig sabihin ng grace. Sa Tagalog ay kagandahang loob o grasya ng ating Panginoon. Sabi po, ang unang ibinigay sa atin ng Panginoon ay salvation, kaligtasan, buhay na walang hanggan. So, sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for it is by grace, God's remarkable compassion and favor drawing you to Christ. So dahil po sa kanyang grasya that you have been saved, actually delivered from judgment and given eternal life. So, dahil po sa kanyang kagandahang loob, na sobrang kagandahang loob, inalis na tayo sa judgment at binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Di ba? Yun ang unang ginawa niya sa pamamagitan ng true faith. Pananampalataya. Kaya kung walang pananampalataya, walang kaligtasan. Amen? Sabi po, faith and this salvation is not of yourselves, not through your own effort, but it is the gift and this gift of God. Ano sabi po? Regalo ng Diyos sa bawat isa, not as a result of your works. So, hindi po ito resulta ng ating mga gawa, nor your attempts to keep the law, o ng iyong pagsusumikap para sumunod sa batas. Maliwanag po? Amen. So that no one will be able to boast or take credit in any way for his salvation. So, hindi natin pwedeng i-credit yan sa ating mga gawa kung hindi dahil sa kagandang loob ng ating Panginoon. Tingnan niyo po yung mga taong wala sa grasyang mayayabang. Tama? Bakit? Ang pinagmamalaki yung ginagawa nila. Sabi nila, nagtatights ako, naglilingkod ako, gumagawa ako doon, ganito, ganyan. Diba? Ang tanong, sino ba nagbigay ng lahat ng yon? Di ba si Lord? Grasya lang yan. Kaya nga wala tayong pwedeng ipagmalaki kahit ako. Nakakatayo ako rito dahil sa mayamang grasya ng Panginoon. Kung wala ang grasya ng Panginoon, wala din ako sa harapan ninyo. Amen? Kaya lahat nating ginagawa natin yung lahat ng ngayon nung tayo nakipag-isa kay Kristo. Hanggang hindi tayo nakikipag-isa, hindi natin maintindihan ang mabubuting gawa. Ang gawa natin ay patsamba-tsamba. Tama? Amen. So dahil nakipag-isa tayo kay Kristo, naging mabunga ang ating buhay. Hindi ito sa ating mga ginawa, kundi sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Maliwanag po ba? Amen. So, inuulit natin yung basic. Sabi ko sa Tagalog, basahin niyo po natin ang maliwanag. Dahil sa Biyaya ng Diyos, sa Biblia, na kayo sa mamampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos, hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang may pamamalaki ang sinuman. So, ano sabi? Biyaya, regalo. Nung sumampalataya tayo, binayayaan tayo ng Diyos, kaya binayayaan tayo ng kaligtasan, at ito ay niregalo nung sumampalataya tayo sa Panginoon. Di ba? Without faith, wala. Tama? Praise God. Kaya ang liwanag na sabi, dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa grasya, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Sumampalataya ba kayo? Amen. Kaya nga tayo narito sa church, di ba? Kaya nga, kung titingnan mo, sobra tayong pinagpala, di ba? Sa dinami-dami ng tao, nasaan sila? Nasa labas, di ba?
samantalang tayo ay nasa church. Amen? Kaya sobra tayong pinagpala. Sabihin mo nga sa katabi mo, you're blessed. You are blessed. Praise God. Praise God. Hallelujah. So, ano po yung pangalawa doon sa sinasabing saving grace? Forgiven. Ito po yung matagal ng pinagtatalunan, yung forgiven na yan. Ano po ba ang ibig sabihin ng forgiven? Past tense ba o present? Past tense. Nung tinanggap mo si Kristo, napatawad ka na sa lahat mong kasalanan. Yung kasalanan mo noon, ngayon, at kailanman. Yung gagawin mo, yung ginawa mo, at yung kasalanan mo ngayon, napatawad ka na. Eh sabi nila, pwede naman pala ako magkasala kasi pinatatawad naman pala ako eh. Hindi po totoo yun. Tutuloy natin. Sabi po, forgiven. Romans 3:21-24. Pero ngayon, inihayag na kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. Ang sabi po, ngayon, inihayag na kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. Sa anong pamamaraan? Ito hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang kautusan na mismo ang mga propeta ang nagpapatotoo rito. Ang tao ay itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng kanino? Kay Kristo. Kay Kristo. So sa pagsunod po ba sa kautusan? No. Praise God. Ang tao ay itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at walang pinapaboran ang Diyos. Kaya ang sino man sumasampalataya kay Kristo ay itinuturing niyang makasalanan pa ba kayo? No. Nung sumampalataya ka, tinaglay mo ang kanyang righteousness, kaya ang tingin sa iyo ng Diyos Ama, ikaw ay matuwid, kaya anytime you can call to the Lord. Tama? Amen. Maliwanag po ba yan? Praise God. Hallelujah. So, ang kaligtasan mo ay sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. At hindi ko kayang iligtas ang kahit sino o kahit kayo, wala kayong kayang iligtas. Ang Diyos lamang ang pwedeng magligtas. Amen. Amen. Praise God. Kaya kahit pukpukin mo yung kahit sino, hanggang hindi niya tinatanggap ng buong puso, sorry to say, kahit anak mo, kahit sino pa yan, hindi mo. At saka pag hindi ka nagdesisyon at hindi tumugon, wala din. Tingnan nyo, marami ngayong Kristiyano, 50 years na nagsisimba, pero ganun pa rin, hindi pa rin nababago. Tama? Amen. Bakit? Kasi nga, hindi nila nauunawaan kung sino sila at kung sino ang nasa kanila. Amen? At tayo, biniregaluhan na nga tayo, binayayaan na tayo ng Diyos, hindi pa ba tayo maglilingkod ng tapat? Di ba? So, tingnan natin dyan. Sabi po, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang Bumuo sa atin. Ito'y regalo ng Diyos. maliwanag po. Biblia po nagsabi, naniniwala po ba kayo sa Biblia? Glory to God. Napakaliwanag po. Hindi sa pamamagitan ng kautusan ng 10 utos, 613 rules and regulation, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya kung may nagsasabi na, kami lamang ang maliligtas, hindi totoo yun. Ang sabi ng Bible, lahat ng nanampalataya kay Jesucristo, kahit ano ang relihiyon mo, maliligtas, kung sumusunod ka sa kalooban ng Diyos nung sumampalataya ka sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya po, maliwanag na maliwanag po. Ang sabi, ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo, Jesus, na siyang tumubo sa atin. Ito'y regalo ng Diyos. Hallelujah. Kung kayo ba niregaluhan, hindi ba kayo matutuwa? Iingatan. Hindi ba kung iniregaluhan ka, magpapasalamat ka? At bilang pasasalamat, anong tawag dito? Kung Diyos na nagbigay sa iyo, lagi mong maaalaala ang Diyos. Amen. Lagi nyo ang tandaan, sabi ko nga, ang buhay mo, ang pamilya mo, lahat ng meron ka, regalo ng Diyos. Amen? Galing yan sa, nga, sabi nung iba, nagtrabaho naman ako. Kung di ba, kung walang lakas na ibinigay sa iyo ng Diyos, wala ka rin, di ba? Wala ka rin trabaho. Praise God. Hallelujah.
So, anong ginawa? Una, iniligtas tayo, binigyan tayo ng eternal life. Pangalawa, ginawa tayong matuwid. Pangatlo, eto, binago na kayo. New creatures. Sabi dito, sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng Bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Binago na siya. puro past tense eh. Nung tinanggap mo si Kristo, binago ka na. Kaya lang, hindi mo matanggap na binago ka na. Kaya namumuhay ka pa rin doon sa dati mo buhay na matatampuhin, magagalitin, Amen. di ba? Mahilig mamansin, mga marites, di ba? Pero, kung alam mong binago ka na, nakakaya naman kay Lord, biregaluhan na nga ako ng kaligtasan eh. Magiging marites pa ba ako? Hello? Tama ba? Di ba? Praise God. Hallelujah. Kaya ang ganda nga po ng Bible study namin, nagagawa namin example yung mga sarili namin, di ba? Praise God. Sabi nung iba, ang mga taga-TLGC raw ay pinagpala, pero mga chismosa, praise God pa rin, di ba? Okay lang. Kasi ginagawa lang naman tayo chismosa, hindi naman totoo yung si Lord naman ang chinichismis natin. Amen? Glory to God. So sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 23 and 24, and be continually renewed. Kaya ko po binabasa sa English, maganda po. Renewed in the spirit of your mind, having a fresh, untarnished mental and spiritual attitude. Sa Ate Annabel, intinding-intindihan. Ibig sabihin, walang tarnish, walang kapintasan. Yung kaisipan, yung espiritu. Kasi nga, nung tinagat natin yung espiritu ni Kristo, wala nang babaguhin ng Diyos. Wala na tayong sasabihin sa Diyos. Yung espiritu natin, saved na. Eh, di ba pag tayo namatay, yung espiritu lang naman natin ang mawawala sa atin, yung body natin, mabubulok. Yung espiritu natin, babalik sa Diyos. Yung ating spiritual, wala na tayong, sabi nga, yung relasyon natin sa Diyos, paulit-ulit ako. Bakit? Kasi gusto kong maunawa at maintindihan kasi hindi natin naintindihan maigi, hindi natin maipamumuhay ang grasya sa buhay natin. Amen? Sabi po, Cruz, pasensya na kayo, basta ang kilikili ko eh. Hindi ko kita sa... Di ba? Cross! Di ba cross na ganyan? Tapos pag ganito. Ito po, yung vertical na relasyon natin sa Diyos. Wala na tayong babaguhin. Kaya huwag kayong humingi ng tawad sa Diyos. Hello? Ang gagawin natin, magpasalamat na lang tayo sa kabila ng ating kapalpakan. Tayo pinagpala niya. Salamat po sa kalugsugan. Salamat po sa kapayapaan. Salamat po, di ba? Ngayon, ayun yung ating ayusin, yung ating horizontal na relasyon sa ating kapwa, di ba? Kaya nga sinabi ko, kung ang relasyon mo sa Diyos ay tama, ang relasyon mo sa kapwa mo ay tama din. Tama? Kaya lang, makikita po yan sa buhay. Kapag ang buhay natin magulo pa rin, ibig sabihin, hindi pa rin tama ang ating relasyon at may dapat pa rin tayong baguhin. Sabi nila, paano yon? Nagkasala ako halimbawa, nagkasala ako kay Ate Dora. Kaming dalawa na lang, para medyo halimbawa, chinismis ko siya. Saan ako nagkasala? Sa Diyos ba ako nagkasala? Hindi ba? Saan ako hihingi ng tawad? Di ba sa Kanya? Ba't ako hihingi ng tawad sa Diyos? Inayos na nga ako, pinatawad na nga ako eh. Di kay Dora lang ako hihingi ng tawad. Tama? Sabi ng iba, kung paano kung naligtas ka tapos pumatay? Walang ganon. Kasi kung nakay Kristo ka at may Diyos ka sa puso, hindi ka papatay, di ba? So, ang kaligtasan mo, sigurado na. Kasi connected ka nga kay Lord eh. Kaya nga yung may sinasabi natin, ang kaligtasan naman, hindi naman binabawi ng Diyos eh, di ba? Kaya kailangan natin maunawaan at maintindihan. Kaya nga po, sabi dyan, and put on the new self. Isuot daw natin yung ating bagong pagkatao na regenerated and renewed nature, na isang binago at binigyan ng Panginoon. Kumbaga, binuhay ka na ng Diyos, di ba? Sabi po,
Created in God's image. Sabihin mo nga, kamukha ka ng Diyos. Diba? Sabi, tayo po ay nilalang na kamukha ng Diyos sa ating mga karakter at attitude. Ang tanong, yung bang attitude ko, kamukha na ni Kristo. Ang lagay na are. Parang sabi ng Batanggay niyo na kuya, ang lagay na are, kamukha na are. Di ba? Praise God. Hallelujah. Amen. Kaya nga lagi tayong mag-iisip kung alam mo may Kristo ka sa puso, ba? Teka muna, yung ginagawa ko bang are kamukha ni Kristo? Di ba? Praise God. Hallelujah. So sabi nga po, God-like in the righteousness and holiness of the truth, living in a way that expresses to God your Gratitude. for your Salvation. alam niyo po ba, pag tayo nagpakabuti, ibig sabihin, marunong tayo magpasalamat sa Diyos. Tama? Amen. Kasi yung hindi ka naman kailangan ng Diyos eh. Tayo ang nangangailangan sa Diyos. Nung iniligtas tayo, dapat naman makita sa atin yung buhay na binago niya. Tama? Namatay nga siya sa krus para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Ang gratitude na hinihingi lamang niya, yung mabago tayo at maging kamukha tayo ni Kristo. Tama? Kaya nga po laging prayer natin, Lord, nawa po, makita pa lamang kami ng aming kapwa, pinagpapala na sila. Hello? Oh, sagot yung isa, baka sabihin na, naku, eto na naman yung praise God. Diba? Diba dapat nga, ang panalangin ko nga lagi, nawa po Lord, makita pa lang kami ng aming kapwa, pinagpapala na sila. Diba? Kasi bakit? Lagi kang nakangiti, lagi kang masaya, hindi ka nagre-reklamo. Tama? Kasi pag gano'n ang buhay mo, nakakahawa ka. At pag naman di kinakamangot, nakakahawa ka rin, di ba? Praise God. Hallelujah. So sabi po ng King James, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which was created according to God in true righteousness and holiness. Sa Tagalog, baguhin na ninyo ang inyong pag-iisip at pag-ugali. At liwanag, di ba? Ipakita na ninyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng Diyos. Okay? Sabi sa Romans 12:22, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng Ate Dory, pangtaas. Pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip, para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. So maliwanag po. Glory to God. Hallelujah. Kung narinig ko yung amen ni Ate Nora, masaya na ako eh. Nora lang na email natin. Praise God. Glory to God. Parang mabubog si Nora eh. Hindi sanay na yan sa akin. Di ba? Oo nga, kuya. Kasi alam ko po yan si kuya. Praise God. Hallelujah. So sabi po, una po, saving grace. Ngayon, sanctifying. Ano po yung sanctifying grace? God's power and ability to purify us and enable us to live a holy life in this corrupt world. Sabi po, binibigyan tayo ng kapangyarihan para mabuhay tayo ng tama at purify, ibig sabihin ng pamumuhay na malinis, holy life in this corrupt world. Kaya nga dapat nakasalungan tayo sa mundo, di ba? Kaya nga sabi, magbago na kayo ng kaisipan. Sabi po sa Titus 2:11 and 12, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay niyaya Sa lahat ng tao. Sige, lakas nyo. So, nuro sa atin na talikuran ng samaan at pamamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito na maayos, matuwid at makadiyos. So, sino nagtuturo? Titos. Ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, di ba? Sabi niya, sige makikita natin yan. Sabi, ito ay sa pamamagitan ng sabi dun sa, kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa ay ang banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin. Amen. So sabi po sa 2 Peter, sabi nung iba kasi,
Alam niyo po, nung tayo po ay tinanggap natin si Kristo, kompleto ang ibinigay sa atin. Sabi sa 2 Peter 1:3, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Ito'y sa pamamagitan ng pagkakilala natin sa Kanya na Tumawag sa atin. tinawag. Tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. So, tinawag tayo para sa kabutihan. So, ang strengthening grace ang nagbibigay ng abilidad na sa atin para tayo maging ma-energize tayo at ma-inspire to live a victorious life, to reign in our challenges and circumstances in life. So, yung una, saving grace, pangalawa, sanctifying, ito naman po, yung strengthening. Di ba, minsan tayo, lungkot na lungkot, dahil parang bagsak na bagsak, depressed na depressed, di ba? Pero pag naalala, nagkukwentuhan nga tayo kahapon, sabi ko, nung namatay yung asawa ko, 11 ang clock ng gabi, hindi ako matulog. Siyempre, iniisip ko na, Lord, ba't ganun? Parang, bata ba yung asawa mo, kunuha mo na sa akin. So parang, siyempre, dumadating tayo sa punto na gano'n, normal tayo tao. May nag-text sa akin, naalala niya siguro na nadidepress ako. Alam niyo po yun, minsan, sa buhay natin, may pinaalaala sa atin ng isang kaibigan natin, mahal natin sa buhay. Kapag po naalala niyo, ipag-pray niyo, baka may problema. So ako po yung nakatanggap ng message doon sa professor ni Michael. Sabi niya, Psalms 119:165. Matagal ko na hindi ko po nalilimutan yung lahat na binibigay sa akin ng Panginoon. Sabi doon, Psalms 119:165, ang sumunod sa utos mo ay mapayapa yung buhay. Matatag ang hintaong ito at hindi na nabubuhay. So nung nabasa ko po yun, naiyak po ako sa Diyos na, Lord, oo nga pala. Hindi nga pala ako ang nasusunod, dapat nga pala ay ikaw. So di ba? Kapag nabasa mo yung salita ng Diyos at ikaw ay down and depressed, bigla kang nabubuhayan ulit, parang na-energize ka, nabubuhay ka, di ba? Hindi ka mamumuhay ng talunan, ang ibig ko sabihin. Amen? Kaya nga kami nila, Ate Becca, kahit nag-iisa kami ng so many years. Ako po, 20 years na ako nung kinuha ng Panginoon yung asawa ko, 20 years ago. Di ba? Malungkot, pero kung iisipin ko, malungkot, pero masaya pa rin ako. Dahil alam ko nasa piling naman siya ng Panginoon. Amen? At saka ako marami namang binigay sa aking pamilya, di ba? So dumami. Praise God. Hallelujah. Sabi ko, ano ba yung strengthening grace? God's power and ability to energize and inspire us to live. Victorious. Victorious ba kayo? Amen. Mananalo ba kayo? Amen. Tinitingnan ko nga si Ate Lucy. Tingnan mo nga siya ngayon. Isa siyang victorious. Amen? Amen. Sabi po, to reign in our challenges and circumstances in life. So kung tayo na kay Kristo, automatic, bibigyan na tayo ng kalakasan. Amen? Sabi po sa Romans 5:17, for if by the trespass of the one, Adam, death reigned through the one, Adam, much more surely will those who receive the abundance of grace. Tinanggap niyo ba ang abundance of grace? And the free gift of righteousness reign in life through the one, Jesus Christ. So anong sabi? Ang liwanag po, kung taglay mo sa Kristo, you will reign in life. Hindi ka magiging talunan. Di ba? Bakit po talunan yung iba? Hindi nila kasi alam na sila'y mananagumpay. Tama? Amen. Praise God. Sabi po sa New King James Version, for if by the one man's offense death reigned, through the one much more those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Kaya po, iniiba-iba. Para maintindihan natin mabuti. Sabi po sa Tagalog, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Wow, ang ganda naman, di ba? Ay, nagdoble lang yan. Sorry.
Malabo ang mata ni Lola. Praise God. So ano pong sabi? Pinagpala ng sagana. Pinagpala ba kayo? Amen. Sabi po, pinagpala ng sagana, itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Kaya nga po ako nagtataka. Pag iniisip nilang hingi ka ng tawad, magpasalamat ka na lang sa Diyos. Amen. Dahil pinatawad ka na. Amen? Tingnan nyo ha, alalahanin ninyo, kung hindi kayo matuwid, hindi kayo pwedeng lumapit ng direkta sa Panginoon. Tama? Paano kayo lalapit sa Panginoon kung kayo hindi matuwid? Di ba? Hindi naman titingin sa yung Diyos kapag makasalanan ka eh. Dahil ang pader na naghaharang sa inyo, kasalanan. Pinunit, natanggal na nga eh. Si Kristo nga eh. Kaya nga, yung katawan ni Kristo ang kanyang inihandog para mapalapit tayo sa Diyos. Amen? Glory to God. Sabi po sa 2 Timothy 2:1, kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. Kaya kung wala si Kristo, wala ang kagandahang loob niya. Wala. Okay? Sabi po sa Tagalog, ngunit mga anak ko, anong tawag sa atin ng Panginoon? Mga anak. Wow, mga anak ko, kayo sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga wad at sinungaling na propeta dahil ang Espiritu Nasa iyo ay hindi na makapangyarihan sa sas. Kaya mag-aari kayo sa mga ano sabi sa John po? Ay, Kuya Alan, pakibaba mo ngayon. Sige, paki ganon. Ate Dory. Balik mo, siya. Ano yung sinasabi sa John 4:4? Sige nga. But you belong to God, my dear children. You have already won the victory over those people, because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world. Nakuha niyo? Amen. Alam niyo po, yan ang unang-una kong sinaulo nung ako ay unang na born again, na punong-puno ako ng problema at kabigatan. Lagi ko sinasabi, greater is He that is in me than he who is in this world. Kaya kung kakampi mo si Lord at taglay mo ang kanyang espiritu, kahit anong gawin sa iyo, hindi ka maaano. Amen! Dahil kakampi mo ang Diyos at taglay mo ang kanyang espiritu. Pag tinignan niyo po ang buhay ni King David, buhay ni Joseph, ng mga lingkod ng Diyos, sa Biblia, habang nakikipaglaban sila, saan ano ang sinasabi nila? Ang laban na ito ay laban ng Panginoon. Ang laban nating lahat, laban ng Panginoon. Amen? Ano man yung problema natin, ano man yung kabigatan natin, ano man ang dinadaan natin, kung kasama natin si Lord, magiging matagumpay tayo. Amen? Lagi niyong sasabihin pagka kayo inaali-aligid ng kaaway, greater is He that is in me than he who is in this world. Yung espiritong tinanggap mo, mas malakas kaysa espiritu ng sanlibutan. Amen? Glory to God. So, ano pa po yung binigay sa atin? Matatapos na. Okay? Sabi po, sharing grace. Tayo po ay binigyan din ng kakayanang mag-share. Sabi po, God's ability to meet our needs and take joy in sharing to others. Sabi nga, tayo pinagpapala ng Diyos hindi para sa ating sarili lamang, kundi para ipamahagi natin yung pagpapalang ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabi, hindi naman tayo binibigyan ng tama lang, binibigyan tayo ng sobra para tayo ay makapagbahagi. Tandaan niyo po, kahit anong gawin niyo, laging kulang. Tama? Lahat ng gawin niyo, laging kulang. Pero pag isinama niyo si Lord, tingnan niyo, kasya yan. Praise God. Nasubukan na po natin yan for so many years. Sabi po dun sa 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace, every favor, and earthly blessing come in abundance to you, so that you may always, under all circumstances, regardless of the need, have complete sufficiency in everything, being completely self-sufficient in Him, and have an abundance for every good work and act of charity. So, hindi tayo bibigyan ng tama lang. Bibigyan na tayo ng sobra. Amen? So, sabi po sa Tagalog, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tingnan niyo po yung mga maluluwag ang kamay, hindi na uubusan. Subukan niyo tingnan yung mga stringy. Laging wala, laging naghahabol. Tama? Lagi mo lang pumapasok.
Praise God. Hallelujah. Sabi po dun sa Amplified Version, hindi, ito po, magagawa ng Diyos sa pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, tigit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabuting gawa. Sabi po sa English, basahin niyo po, you can Be sure that God will take care of everything you need. His generosity exceedingly in yours in the glory that pours from Jesus. Anong sabi? You can be sure na lahat ng pangangailangan mo ay pagkakalob ng Panginoon. Amen? Sabi po sa Amplified, and my God will liberally supply, fill to the full, your every need according to His riches and glory. Right? Gusto niya kasi full. Kaya nga sabi doon sa John 10:10, nagpunta tayo siya sa lupa para bigyan kayo ng buhay na masagana at buhay na pinagpala. So matatapos tayo maaga, praise God. Hallelujah, mainit naman kasi. Sabi po sa Tagalog, at dahil kayo'y na kay Kristo, Jesus, Ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat na pangangailangan niyo mula sa kasaganahan ng kayamanan niya. so magkukulang kayo? Amen. Kaya kung nga kinakanta yung kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Diba sabi, kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ika'y laging aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Parang pakanta natin pag glory to God. Tama po ba yung awit na yan? Kasi po ako yung magsa-75 na by November. Nakita ko po yan sa buhay ko kahit minsan, oo nga, nangungutang ako, pero may pambayad naman ako. Hello? Kasama rin po yun sa buhay natin. Praise God. Hallelujah. Kasi, kaya nga po pag iniisip ko yung kabutihan ng Panginoon, nakakaiyak po, di ba? Sabihin ko lang pa kayo. Praise God. Ano na sa bingguhan? So, ano pa po ang binigay sa atin ng Panginoon? Serving grace. Serving grace. Ito po yung pinakamaganda. Dahil sa lahat ng binigay sa ating mga pagpapala, ito po yung binigyan tayo ng pagkakataon. Tandaan ninyo po, hindi po yan pribilehiyo, kung diyan po ay opportunity para ibalik natin sa Panginoon kung ano yung ginawa sa atin. Amen? Kasi yung iba, pag sinasabi, parang hirap na hirap sa paglilingkod. Ibig sabihin, hindi mo alam kung ano yung natanggap mo sa Panginoon. Kaya ka nahihirapang maglingkod, parang laging problema yung ganito, problema yung ganun. Maliit na bagay, pinoproblema. Pero alam niyo po, hindi po yung kalooban ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, maglingkod tayo ng masaya, hindi napihirapan, hindi napipilitan, kundi ginagawa natin ng buong puso at buong kaluluwa kung ano yung ginagawa natin bilang pasasalamat. At yung kung makapaglingkod sa Panginoon ay pagkakataon na hindi mo dapat pinapalampas dahil hindi lahat ng tao binibigyan ng pagkakataon ganito. Amen? Kaya po mahalaga na maunawaan natin yan. Ano po ba yung serving grace? God's power and ability to serve Him and others with His divine regalo nga yan eh. Makalangit na regalo. Diba? Divine gifts and aptitude. Alam niyo po yung aptitude, katalinuhan. Kaya nga tayo binigyan ng kanya-kanyang talino. Tama? At yan po galing sa Diyos. Ako po, madlimit ko pong sinasabi sa aking anak ngayon na nasa Itchy Worms group dahil masyadong sikat na sila. Sabi ko, anak, do not forget that what all you have is from God. At sagot sa akin, Mami, lahat namang meron ako, galing lamang sa grasya at biyaya ng Diyos. So, praise God. Sabi ko, yun ang gusto kong lagi mong maunawaan, baka makalimutan mo na si Lord. Diba?
Kasi minsan parang na-overwhelm sa mga bagay-bagay. So yun lang ang pwede natin gawin, yung magpaala-ala tayo. Amen? Hindi natin pinanaginip, hindi natin pinangarap, pero doon siya dinala ng Panginoon, wala tayong magagawa. Kaya sabi ko nga, Lord, hindi po ako natutuwa, sa totoo lang. Alam niyo kung bakit hindi ako natutuwa? Ayoko kasi nung masyadong sikat di ba? Baka, ang tawag ito? Baka ma-overwhelm, makalimutan niya si Lord. Pero tingin ko naman po ay hindi. Praise God. Kasi sa inalakihan naman niya si Lord. So ano po yung serving grace? Binigyan tayo ng regalo. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus dito, tingnan niyo to ha, unawain natin mabuti. Sabi po ng Matthew 11:28-30, Message translation ko po kinuha kasi maganda explanation. Sabi niya, are you tired? Worn out? Burn out on the religion? Sabi po, pagod ka na ba? Hirap ka na ba? Parang worn out yung parang gula-gulanit ka na ba? Parang gano'n eh. Sabi, sunog na sunog ka ba sa religion? Come to me. Sabi nga, lumapit kayo sa akin. Get away with me and you will recover your life. Para ba sinasabi, sumama kayo sa akin, tumakbo tayo, di ba? I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Sabi, learn the unforced rhythms of grace. Ano po ibig sabihin ng unforced rhythm? Nung hindi ipinupukpok na, ano nga tawag doon sa rhythm? Kasi sa music may rhythm, di ba? Yung hindi pinagtutuktukan sa iyo kung ano ang gagawin, di ba? Marami kasi sasabi, eto ang gawin mo, ganito, ganito. Di ba sabi nga ng Panginoon, mga ano kayo, ano tawag ito? Ini-impose nyo sa kanila yung mga mabibigat na trabaho, pero ikaw hindi ayaw mo itayo, ituon yung daliri mo. Ibig sabihin, gusto nila gawin natin yung mga ganung bagay, pero sila hindi ginagawa. Di ba? Kaya nga sabi, gawin ninyo yung sinasabi ko, pero hindi yung ginagawa ko. Huwag yung tularan yung ginagawa ko. So, hindi po yun ang kailangan natin. Hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Kaya nga sabi, learn the unforced rhythm of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Ano po ibig sabihin nun? Hindi raw niya tayo pabibigatan. Hindi niya tayo papagpapasanin ng hindi naman tama para sa iyo. Nakuha niyo po? So kay Lord, bibigyan ka ng kalayaan kung ano yung para sa iyo na hindi kailangang ipukpok sa ulo mo. Hello? Nakuha niyo po? Praise God. Hallelujah. Kaya sabi po, I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Kasi po, kilala tayo ni Lord kung hanggang saan yung ating ability at capacity. Amen. Kung, sabi ko nga, hindi tayo bibigyan ng 500 members kung hindi natin kaya. So, ang magbibigay sa atin ni Lord, yung 100 lang na kaya natin. Tama? Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi po, keep company with me and you will learn to live freely and lightly. Kaya pagka kayo naglingkod at kayo nahihirapan, hindi po yung kalooban ng Diyos. At kapag kayo ay bigat na bigat, hindi po yung kalooban ng Diyos. Ang gusto niya, mabuhay tayo ng malaya. At malaya at magaan. Di ba? Kaya kasi kung uutusan mo yung kahit yan, gawin itong doon. Di ba? Kaya nga minsan sabi nila, dapat ikaw ang pastor, ganito sabihin mo, pumunta kayo dito. Hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, do it lightly. Kaya nga sabi ko, kung may time kayo, kung pwede kayo. Kasi hindi po kalooban ng Panginoon yung ini-impose mo sila at tinatalian mo sa leeg. Tama? Ang Diyos hindi nagtatali sa leeg. Ginagawa kang malaya. Gawin mo ng masaya kung ano yung pwede mong gawin. Amen? Kaya po tayo sa TLGC, we treat everybody as family. So ngayon, sa pamilya ba? Tayo ba? Ano ba ginagawa natin sa pamilya natin? Hindi ba sa mga anak natin? Ayaw natin sila nabibigatan? Kung pwede nga, tayo lang ang magtrabaho para gumaan sila eh. Tama. Ang Diyos ganyan din, ayaw niya nang iniipit ang kahit sino. Amen? Maliwanag po ba? Amen. Praise God. Sabi nga dun sa Matthew 11:20-30, malapit na tayo matapos.
Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong kasani, at bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. Dahil mabait ako at mababang loob, makakapagpahinga kayo. Dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga. Kaya nga po, grasya, mayamang grasya ng Panginoon. Pagagaanin tayo, hindi tayo pabibigatan. Simula ba nung nakilala niyo si Lord, tinanggap niyo na pinahirapan ba kayo? Hindi ba simula nung tinanggap natin si Lord, gumaan ang buhay natin? Glory to God. Hallelujah. Praise God. So sabi po sa conclusion ko, John 14:26. But Comforter, Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengthener, Standby, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. He will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. This verse emphasizes the role of the Holy Spirit as a guide, a teacher, or believer. Oy, maliwanag ba? Amen. So, ang teacher nyo ay si Holy Spirit. Kaya kung walang Espiritu ang isang believers at hindi buhay, patay ang kanyang pananampalataya. Maliwanag po ba? Amen. Did you learn something? Yes. Sige, basahin natin sa Tagalog. Sabi ng Panginoon bago siya umalis. Pero, Pag nakaalis na ako, ang tagal-tagal walang iba kundi ang banal na Espiritu ang nagpapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at mapapaalala sa inyo ang mga sinasabi ko sa inyo. maliwanag po. Amen. Kaya po, napakahalaga na maunawaan natin kung sino kayo at ano ang Diyos sa buhay natin. Kasi po, kung hindi natin alam ang grasya, alam niyo po, nung tinuro ni Bishop yung eschatology, di ba? Amen. Meron kasing 7 stage ang buhay natin, meron tayong 7 generation eh. At tayo po, nandun sa 6, pang 6 and 7. Yung pong 6, yung pong... Ate Seni, ano nga yun? Pag tayo kinuha sa ulam? Kinuha sa... Ha? Rapture. Rapture. At tayo po ngayon ay nasa grasya. Under the grace of God. Nasa time tayo ni Jesus Christ. Okay? At yung pong huli, yung pong... Ate, ako nakalimutan ko eh. So, nandun po sa... Hindi. Oh, sa Eternal Kingdom. Kasi po, yung sinasabi nilang, tawag dito, yung pahihirapan tayo, ganito, hindi po tayo aabot doon. Ha? 66. Yung tribulation. Alam mo, parang matanda na kaya tao ka. Praise God. Parang gusto ko tanggapin matanda na ako. Nakakalimutan ko na. Yung tribulation, hindi po tayo aabot sa tribulation. Irarapture na tayo ng Panginoon. Kaya po yung mga namatay natin, Kuya Lito, ganun yun. Yung mga namatay na naniniwala kay Kristo, bubuhayin ng Panginoon. At magkakakita-kita tayo sa alapaap, kasama tayo. Yung mga nabubuhay pa. Kaya yung mga namatay, natutulog lang ang tawag niyan dun sa pag binasa mo yung 1 Thessalonians chapter 4, sabi, natutulog naman sila at gigising sila. Pagdating ng rapture, mauna pa sila sa atin. And then kasama tayo, susunod tayo. So, yung patay, hindi dapat talaga iniiyakan yan eh. Kasi yan naman ay nasa Panginoon. Amen? Sabi nung iba, paano yung, alam niyo po, naniniwala po ako ng isang tao, kasi ang huling nawawala sa kanya yung kaniyang bago yun pumikit, tingin ko naman yun makakahingi ng tawad sa Diyos eh. At kapag siya humingi ng tawad sa Diyos, kahit ano pa siya, ligtas siya. Di ba? Kaya nga naalala yung nasa cross, di ba? 1, 2, 3. Di ba? Yung isa sabi niya, Panginoon, pagdating mo sa langit, isama mo ako sa paradise. Di ba sabi ni Kristo, ngayon pa lang, sasama na kita sa paradise. Di ba? So, kung tinanggap mo si Kristo right at there and then, ligtas ka. Kaya mahalaga na maunamaan natin yon. Amen? So, kaya nga sabi, may nauna at nahuhuli, at may nahuhuli na nauna.
So, did you learn something? O ngayon, kayo po ba ay malakas na loob na tumayo? I am righteous. I am holy in the eyes of God. Kundi ang gagawin natin, Lord, salamat po for making me holy. Lord, salamat po for making me righteous. Lord, salamat po sa mayaman mong grasya. Amen? Tandaan natin, lahat natin ginagawa dito may consequences. Merong kaakibat na, anong tawag sa Tagalog? May kaakibat na pananagutan. Tama? Kapag gumawa ka ng isang bagay, sabi nga kung pumatay ka, makukulong ka, di ba? Pero sa Diyos, wala ka ng pananagutan dahil nilinis ka na. Okay? So, pwede po tayong tumayo, tayo manalangin. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Lord, salamat po ng marami sa pagkakataong ito. Salamat po sa mayamang grasya mo na pinag-aralan namin ngayon, Panginoon. At dalangin ko po sa bawat isang nakapanood at nakapakinig. Ano man po ang kanilang kalagayan, yung strengthening grace mo po, yung provision mo po, yung pong protection mo po ay taglay-taglay po namin lahat. Kaya Panginoon, salamat po ng marami. Sa kabila po ng aming mga pagkukulang, Panginoon, lagi mo kaming minamahal at sinusupply ang aming pangangailangan. Kaya Lord, salamat po ng marami dahil ang bawat isa na narito ngayon at ang nakakapanood ay pinili mo, Panginoon, sa mga karamihan para pagpalain mo at para ibigay mo ang maayos at colorful at satisfying life sa bawat isa. Kaya Panginoon, salamat po ng marami at sa lahat pong narito, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na dawa po, Panginoon, ang aming mga pinag-aralan ay maisabuhay namin para dumating yung araw na hindi pa po kami nagsasalita, nakikita ka na po sa buhay namin at bawat isa nakakakita sa amin ay pinagpapala na po, Panginoon. Kaya Lord, salamat po ng marami at sa hapong ito, dinideklara ko po, nawa po ang pag-ibig ng Ama, ang kapangyarihan ng Santong Espiritu at ang mayamang grasya ng Panginoong Hesus ay sumaamin po lahat sa pangalan ng Ama, ang pangalan in Jesus' name. Amen. Glory to God. Hallelujah.